Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 4 hanggang August 10. So Gemini, ito na kawian, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin yung mga kapalaran mo at mga maaaring maganap sa'yo this week. So sit back, relax, and enjoy our reading and use your intuition ha para makuha mo talaga yung para sa'yo. Okay? So meron pa tayong pangmalakas ng isang tanong later, Gemini. Kung meron kang balak itanong sa akin, ang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha, huwag mo susulat sa baba, sa isip lang. And sekreto lang natin yung question mo na yan. Abangan mo later and stay tuned for that. Okay? So, Gemini, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your love and support po sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free readings for Gemini. So from the bottom of my heart, thank you again po for that skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 4 to 10? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Swords. Ooh, end of a cycle. Something is ending. Yung paghihirap matapos this week. Congratulations sa pakaganda nito. In the area of what you want, wow, you have the Wheel of Fortune. Yes, congratulations. In the area of what you need, you have the Five of Wands. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. Five of Wands and Five of Swords. 5 here is telling you, yes, may change. Change are coming and patapos ka na sa isang cycle with a circle here. Yes, talagang cycle ito na patapos na at pabangon ka na from all the pain, from all the heartache, from all the struggle at saka conflict at pinagdaanan mo ito nakaraang buwan, nakaraang linggo, no? Talagang daming gulo, no? Daming chaotic, ang daming mga inasikaso pero makakaligpas ka na. Things are changing. So congratulations. In the area of your near future, you have the Three of Cups. Tignan mo naman, mag-celebrate ka. May victory lap ka in the near future. Congratulations. In the area of your challenges for the week, you have the Judgment card. Beautiful. In the area of your fortune, you have the King of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Ten of Pentacles. Yes, 10 here. Talagang pagkatapos ng isang cycle, pagkatapos ng isang problema, pagkatapos ng isang yugto sa buhay at papasok ka na sa bagong aspeto ng buhay mo. So congratulations, Gemini. This is really beautiful for you. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito mamaya buksan natin? Sabay-sabay ito siya bubuksan at the end of our reading. So, bago natin basahin ng full spread mo in detail mode, alamin mo kung ano lingering energy in your background, you have the Three of Pentacles. Yes, Three of Pentacles and Three of Cups here telling you 3-3. You are really about cooperation, collaboration, at saka yung ancestors mo are really collaborating with you. No? So, kung meron ka na mayapang kamag-anak this time, Gemini, na parang feeling mo they are guiding you, protecting you, they are there talaga for you. So ipagtirik mo sila ng kanila later to give thanks para sa kanila kasi they are, kahit sa kabilang buhay na sila, protektahan ka pa rin ng iyong spirit guides and also your ancestors, mga namayapa mo kamag-anak, no? So very, very blessed ka this time. So, with the Three of Pentacles here, tayo mo talaga to cooperate and collaborate with other people. Parang sabi ng spirit guides mo, hindi mo to kaya mag-isa. Okay, Gemini? May mga ginagawa ka this time, may mga plano ka this time na mas maganda kung may katulong ka, meron kang kaakibat, meron kang kasama na tutulong sa'yo para makabangon ka. Especially here, in your core energy, babangon ka na. Paakyat ka na, sisibol na ulit yung araw sa'yo. Kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang sobrang hirap mo, or bagsak na bagsak ka, o wala kang pera, wala kang paggastos, or nalugi ka for something, o nasaktan ka from a certain heartache from someone in your life na niloko ka, binastos ka o sinaktan ka, no? Para ito yung pagkakataon na bumangon ka ulit at mag-move forward ka sa buhay with the help of these people. Nakita ko na you will have someone in your life that will parang understand you, listen to you, mauunawaan ka, no? At papahalagahan ka this time. Nakita ko na you will meet these people either sa work o sa pamilya o sa ginagalawan mo na parang sila yung mga tao na malalapitan mo anytime na kailanganin mo. Sila yung mga tao na pag kinausap mo, malilinawan ka, parang, ay oo nga no, bangon na tayo, gawin natin to, magsimula tayo ng ganito negosyo, magsimula tayo ng ganito trabaho, samahan nyo ako, mag-a-apply ako dyan, samahan nyo ako, aasikasuhin ko to, samahan nyo ako, babaguhin natin to. So, meron ka mga makakatulong na tao na magpapalakas ang loob mo daw this week na gawin ng isang bagay o ipagpatuloy ng isang bagay na before nawalan ka na ng pag-asa. Na before, para sabi mo, ay baka hindi nga para sa akin to, baka I'm just wasting my time here, baka talo na ako. Pero
nasa isip mo lang pala yun. Parang sabi ng spirits mo, ikaw lang nag-iisip nun. It's because hindi ka pa nakakausap na ibang tao. So parang dapat to lawakan mong isip mo, lawakan mo mundo mo, at makatulong yung mga taong makakausap mo this time to really open your eyes and open your mind. Para, oo nga no, tama ka friend. Tama ka nga po. Buti nakausap kita today kasi nalinawan ako. Parang mga ganyan. So you need people to cooperate, magpalitan kayo ng hinuha, ng suggestion, ng mga opinion, ganyan, para makita mo yung broader side ng mga balak mong gawin at magkaroon ka ng lakas ng loob na bumangon, sumugod, magkaroon ng enerhiya at sigasig at kumpiyansa sa sarili mo na ilaban to mga plano mo. Nakita ko na it's now the right time. With the Three of Pentacles here, na-spotlight ka kasi. No? Parang lahat ng tao nakatingin sa'yo, lahat ng tao aasahan ka or titignan kung aabante ka ba o aangat ka ba, no? At nasa sa'yo yung upper hand this time na parang, uy, Gemini, sige, try mo na. Parang may pagkakataon na mag-present ka, pagkakataon na pakita mo sa kanila yung plano mo, na ikaw naman yung leader this time, tinan mo, para kang leader dito, at nagsasalita ka sa kanila, at sila naman pinapakinggan nila yung sinasabi mo at kung ano yung plano mo. And some of them will appreciate you, some of them will question you, but most of the time, some of them will really admire kung ano man yung gagawin mo. Parang ito yung pagkakataon na ipamalas mo sa kanila. Show off ka na, Gemini. Nanggaling ka na sa pagkabagsak, nanggaling ka na sa pagkalugmok. Ito yung pagkakataon talaga na ipakita mo yung kakayanan mo. Bumangon ka, bumawi ka, at ngayon, nakita ko dire-diretso na to. Things are changing with the Wheel of Fortune here. Meron ka pang Ten of Pentacles, napakaganda. So, sabi ng spirits mo, may calling ka with Archangel Gabriel here in your judgment card telling you, uy, bangon na. Ito na yung sign for you. Calling mo to, na gawin mo na yan, patunayan mo kaya mo, huwag kang panghinaan na loob, do your best, and everything will be fine, okay? So collaborate, cooperate. Kung meron kang hindi naiintindihan, meron kang hindi naunawaan, parang feeling mo kaya ko ba to, humingi ka ng tulong, okay? Humingi ka ng tulong. People will be given to you, no? Dadalhin sa iyo ni God yung mga karapat-dapat na tao this week para makatulong sa iyo, okay? So, basta natin ang full spread mo at the center, you have the Ten of Swords. Yes, tapos na paghihirap. Gemini, meron kang inasikaso nito nakaraan na parang sobrang painful, sobrang mapanakit, heartbreaking, umiyak ka pa nga, tapos parang feeling mo, paano ko makabangon, paano ko aangat, paano ko lalarga sa buhay ko nito. No? Akala mo talo ka na. Akala mo wala nang pagbangon to. Akala mo super failure ka na at hindi ka na makakabawi. Pero this time around, sinasabi ko sa iyo, this week is a week for you to stand up, fight for yourself, at sububok pang muli. May mga darating na tao para tumulong sa'yo. Either they will give you assistance or they will give you advice. Pero ikaw naman, kailangan mo ipakita na kaya mo. Kasi kahit dumating yung mga tao na yan, kahit dumating yung mga helping hand or mga tao na karapat-dapat na bigay ng Diyos para tulungan ka, pero kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo tutulungan ng sarili mo at hindi ka naniniwala sa kakayanan mo, paano ka babangon? So, it starts with you. Okay? You have the power para ibangon ang sarili mo. Kaya tama na yung paglukmok dyan. Alam ko masakit, alam ko painful, alam ko nakakainis, nakakahiyak, nakakahiya, gusto mo minsan gumante, pero kalimutan mo yung paggante, ibangon mo ang sarili mo. Okay? Help is coming. So don't worry. Help is coming at the right time, the moment you need it the most. Okay? So wag ka matakot sumubok, wag ka matakot umangat, wag ka matakot magsimula ulit. Okay, so i-clarify natin si Ten of Swords. Nakita ko kasi rurok na daw to ng pain. Okay, rurok na yan ng pain. Kung meron mang pagkatapos ito, kaginhawaan na. Okay, nakita ko kasi pagkatapos ng Ten of Swords rather, is Page of Swords. Page of Swords is a card of good news. Card of having a new opportunity. Time na to para magtanong-tanong ka, mag-research, maghanap-hanap para makabangon muli. Yun ang kasunod dito si Page of Swords So parang ganun ka din. May good news na darating sa'yo para magkaroon ka ng pagkakataon na bumangon at lumaban muli. Kaya lamang, kailangan ikaw mismo ay meron kang kalakasan sa loob mo na bumangon talaga. Okay? So, cooperate and collaborate. May mga tao dyan na makakatulong sa'yo. Huwag mo isipin na solo lang ako lang mag-isa, hindi ko kayo kailangan. Ibaba ang ego, Gemini. Okay, ibaba ang ego and admit to yourself that you need other people this time. Okay? The Ten of Swords being clarified by, see, the Death card. Talagang changes is coming. Wheel of Fortune is a card of change, nagbabagong kapalaran. Ten of Swords is a card of ending a cycle, a painful cycle. It is a blessing in disguise. Kung meron kang mga pangarap o mga inasikaso o pag-ibig din o relasyon o mga ugnayan na ginawa mo in the past na talaga nauwi sa wala, sobrang painful, blessing in disguise to. May pagbabago ka makikita. It's all about your rebirth. Pagbabagong buhay, Gemini. So, kung meron mang trabaho na wala, kung meron mang relasyong naputol, relasyong naputol, kung meron mang mga pangarap na hindi natupad, mga inasikaso mo na parang naging bokya, ganyan, o nagong ka, kumbaga. So, okay lang yun.
Because that is your protection from God. Pinaprotektahan ka niya from all the pain na maaari mo makuha doon sa mga bagay na nawala. Ibig sabihin, maganda nang masaktan ka ngayon kaysa masaktan ka ng panghabang buhay o pang matagalan, di ba? Kaysa lumala pa o lumaki pa yung gulo, lumaki pa yung komplikasyon, maganda ngayon palang putulin na at talagang tanggalin na ni God sa buhay mo. Because you are destined for a changed life. You are destined for a rebirth. Pagbabagong buhay, pagbabagong trabaho, pagbabagong perspektibo, bago na yung pananaw mo ngayon sa buhay, bago na yung pananaw mo sa mga love life, pananaw mo sa relasyon, pananaw mo sa pagkuha ng goals mo, parang you're a wiser person ka na ngayon. At hindi ka na katulad dati na sinasarili mo lang yung mga problema mo, sinasarili mo lang yung mga pinagdadaanan mo. Ngayon, may kalakasan ka na loob na makipag-cooperate, makipag-collaborate, makipag-usap, humingi ng tulong, humingi ng parang cooperation with someone na talagang magiging gabay mo para gumaan ng lahat at bumilis yung proseso na mga gusto mong gawin. So, time na para bumangon at baguhin ang buhay, Gemini. This is your chance. Hindi lahat ng tao na bibigyan ng chance na baguhin yung buhay nila o bumangon pa, no, sa pagkalugmok. No? Ito yung, I don't know why, sabi ng spirits mo, ito yung pagbukas ng mata mo. Open your eyes, Gemini. This is the moment. Nabuksan ng mata, babangon ka, at kailangan ng baguhin, dapat baguhin. Okay? In the area of what you want, yes, matagal ka na nanalangin na sana, please, Lord, baguhin niyo na yung buhay ko. Gusto ko nang matapos yung away namin ng pamilya ko. Gusto ko nang mahiwalay kay ganito, o maayos ang relasyon, o kaya gusto ko na po makaabante sa buhay. Gusto ko na po magkaroon ng pera, o makapagpaaral sa school yung mga anak ko, mabayaran yung utang, pero most definitely, things are changing here. Okay, kaya kailangan mo talaga ng mga kooperasyon with someone. I'm hearing na huwag ka na mahiya, Gemini. I don't know why. I'm seeing that. Na parang huwag ka na mahiya humingi ng tulong, lalo na kung kailangan mo. Okay? Ito na yung panahon eh. So, why delay things kung mapapagaan naman ng tulong ng ibang tao? Pwedeng kamag-anak, ng iyong magulang o ng iyong mga anak o kaya ng iyong mga pinsan, no? O kanino ka makahingi ng tulong na alam mong nandyan to help you, to guide you, do it. Okay, do it. Because nakita ko na from that help, from this cooperation, mula sa pag-uusap na ito at pagbibigay mo ng bukas palad mong opinion at bukas palad mong saloobin sa iyong pinagdadaanan, nakita ko na it will be a fruitful at magandang usapan. No, meron ka makikita dyan, meron ka makukuha dyan na pagkatapos ng meeting na ito, pagkatapos ng pagkikita na ito o ng cooperation na ito, magbabago na ang buhay mo. You will see the light at the end of a dark, dark tunnel na parang, ay, may pag-asa pa pala. Pwede ko pa palang mabago. Pwede pa pala ako makabangon dito at magbabago pa pala ang kapalaran ko. No? So, this is a change for the better. Magabagong buhay ka dahil sa utulong ng mga taong ito. So, hanapin mo yung mga taong yan na magbibigay talaga sa iyo ng kaukulang tulong this time. Pero don't worry, the right people will come. Yan ang narinig ko from your spirit guides. The right people will come to help you, to support you, to assist you, para gumaan yung pinaproblema mo. Okay? The Wheel of Fortune, clarify natin. The Wheel of Fortune is being clarified by the Eight of Wands. Yes. Sabi ng spirits mo, kung ano daw yung decision mo this time, Gemini, kung ano daw decision mo, you're on the right path at hindi ka magkakamali ng decision. Okay? Sabi niya, kung talagang gusto mo mabago ang kapalaran mo, you have to focus. Okay? Kailangan manalig ka sa gusto mo. Manalig ka sa mga bagay na gagawin. Ito nakita ko na you want a quick success. Pero kang bagay na gusto kong matapos na, please, gawin na natin to. Gusto ko nang dumiretso, gusto ko nang makabangon, gusto ko nang makawala sa pain na to. Gawin na natin to, bilisan na natin. Gusto mo ng quick success, gusto mo ng quick resolution, gusto mo na makapag-move forward para once and for all matapos itong pain at makadire-diretso na ako, makaalis na ako dito, parang ganyan. So, you want your will to go fast as it should be, di ba? Pero ngayon sabi ng spirits mo, relax ka lang, okay? Mangyayari naman yan. Darating naman yung mga taong parang tutulong sa'yo, makikipag-cooperate sa'yo, makakaunawa sa'yo, at nagbibigay sa'yo ng tamang formula on how you gonna change your life for the better. So ngayon, mag-focus ka lang sa kaya mo. Okay? Huwag magmamadali, huwag mag-rush. Alam mo naman, walang magandang dudulot ang pagmamadali ng desisyon. Okay, ngayon, yes, there will be a quick movement na mangyayari sa buhay mo. Probably, halimbawa, may darating na bagong trabaho, may darating na bagong offer, or may bagong blessing na bigla-bigla darating sa buhay mo na hindi mo akalaing darating na siya this time. Pero, that is your kapalaran changing your life. So, pinapaboran ka ngayon ni Universe, Gemini. Pinapaboran ka niya at sinasabi niya, time na kay Gemini na bumangon, time na for you to get back and fight more. Pero ngayon, focus ang kailangan mo, okay? Sa mga mabilis na darating, good news after good news after good news, ma-overwhelm ka. Paano ba to? Ang dami-dami nangyayari, dami-daming bago. Huwag mo siyang itrato as problema. Itrato mo siya as, bagong bagay, okay yan. I have a new opportunity to get more. Pag may mga bagong dumarating. So, focus, huwag malilingat ng atensyon. Tingnan mo siya, lahat ng ones nakatutok lang sa isang direksyon. Ganon ka rin, nakatutok ka sa isang direksyon, nakabantay ka doon, kasi yun ang babago sa buhay mo. So, collaborate, cooperate if you must, okay? Makipagtulungan ka para makuha mo yung right outcome.
Especially here, in the area of what you need. 5 of Wands. Hindi mo lahat kakompetensya ang mga tao sa paligid mo. Hindi lahat yan sumasalungat sa'yo. Hindi lahat yan kaaway o katunggali. Okay, Gemini, you have to figure that out. Of course, may mga tao sa paligid na toxic. May mga tao na maepal o nag-invade ng yung privacy, masyadong pakialamero, pero meron talaga dyan mapupulot kang aral sa kanila. Tingnan mo siya, si 5 of Wands, imbes na makipag-away siya, imbes na makipagtunggali siya, ang ginagawa niya, nakikinig siya. Natututo siya sa mga taong nagsasalita against him or her. No? Para sabi niya, ay, siguro nga tama ka, pakinggan ko yan, baka pwede ko i-apply sa akin. So it's all about you listening to the criticism and applying it to yourself. At baka maaaring magbago ko pa o maging better pa ako sa laban na to, sa ginagawa ko to, baka makatulong yun. Hindi lahat ay kaaway, hindi lahat ay kakompetensya, maaaring may mapulot ka sa kanila na valuable thing na pwede mong i-apply sa'yo at makatulong yun moving forward. Okay? Nakita ko rin dito na time na rin to, Gemini, na para linisin mong isip mo, no? Na for sure siguro gulong-gulo ka na. Ngayong linggong ito, gulong-gulo ka na sa daming pagkadapa, pagkabagsak, at kung paano ka babangon, at kung ano yung tamang paraan para bumangon. Ano? Nag-iisip ka siguro ng iba't ibang negosyo, o iba't ibang trabahong pwedeng pasukan, o kung sino pwedeng kausapin. Ano? Marami kang kalituhan. Because ayaw mo din mo magkamali, ayaw mo magsayang ng oras, ayaw mo din namang makaabala din ng mga maling tao na baka usapin mo tapos mapahiya ka lang o may sabihin pa sa'yo ibang bagay, di ba? So, ayaw mo, umiiwas din naman tayo sa mga ganyan. Pero nakita ko rito na kailangan this week daw ay ikalma mo ang isip mo. Masyado kang confused, masyado kang clouded ang isip mo para makapag-isip ka ng tama. Kailangan ikalma mo yan. Ikalma mo ang isip mo para makapagsalita ka ng maayos, makapag-decide ka ng maayos, at para mag-come up ka on a better solution. Nakita ko na magbakasyon ka parang dalian. Very, very sound advice yan for you. Para pagdating ng mga taong tutulong sa'yo, nakita ko na ready ka na, refreshed ka na, at bukas palad ka na i-try, may energy ka na ulit. So ngayon, if you need to take a break, halimbawa, day or two, kahit sa bahay lang, kung ayaw mo gumastos, okay lang yan. Pero kung meron kang pinaproblema ngayon, ipahinga mo saglit, tapos manood ka ng TV, halimbawa, o kaya sa tapat, sa hardin mo, sa bahay nyo, sa tapat, tambay ka doon, relax lang. Yung walang iniisip masyadong problema para ma-let go mo, ma-let loose mo. Pwede ka rin mag-exercise, mag-walking ka sa village nyo, sa subdivision nyo, lakad-lakad ka para gumaan, luminaw ang isip at mawala to mga confusion. At kapag dumating na yung panahon na makabalik ka na at meron na mga taong tutulong sa'yo, may energy ka rin na mag-open up at saka mabigay mo rin yung makakaya mo. Para for sure, sa makapag-come up kayo on a good product or outcome sa kooperasyon na yan. Okay? Clarify natin si 5 of Wands. 5 of Wands being clarified by you have the 5 of Pentacles. Talaga, nakatatlong 5 ka na. 5 of Swords, 5 of Wands, and 5 of Pentacles. Really telling you, change is coming. Paparating na ang pagkatapos ng iyong mga problema, ang pagbabago na iyong kapalaran. So, congratulations ha. With the 5 of Pentacles here, sinasabi dito, Gemini, na para bagang hindi mo kailangan gawin lahat ng mag-isa at hindi ka talunan. Okay? Yan narinig ko eh. Huwag mo sabihin sa sarili mo talunan ka, na talo ka na wala ka ng pag-asa makabangon, na nalugmok ka dyan porque walang tumulong sa'yo ay hindi ka na makakabangon. No. Ikaw mismo ang babangon sa sarili mo. Kumatok ka lang. Tingnan mo tong pintong to. Napakalapit ng pinto. Isang katok lang niya at makakuha siya ng mga biyayang gusto niya. O makakuha siya ng tulong mula sa taong karapat-dapat na tutulong sa kanya. Pero ikaw daw mismo ang kailangan lumapit at kumatok sa pinto. At ganun ka rin dito. Huwag mo isipin na kaaway mo sila. Huwag mo isipin na puro gulo lang ang dala mo o puro gulo lang ang mangyayari. No. The right people will come to you and will teach you or help you or assist you sa mga bagay na nahihirapan ka. Ngayon, kung medyo magulo at na siguro some of you ay nasa competitive world, baka yung industriya mo ay marami kayong kakalaban, marami kayong kakatunggali for a certain client or pag-angat sa trabaho, nakita ko na sabi dito, huwag mo daw pahalagahan yung kahinaan, Gemini. Alam ko, mahirap, lalo na kung laging sinasampal sa mukha mo kung saan ka mahina, saan ka kulang, saan ka wala, Pero kapag pinairal mo daw yung kung saan ka magaling, saan ka mahusay, pag yun ang pinagana mo sa bawat aspeto ng buhay mo, panalo ka lagi. Okay, so, i-amplify mo, palakasin mo ang iyong kagalingan, palakasin mo ang iyong sarili na kung saan ako magaling yun, ipapakita ko sa inyo. At kayang-kayang buksan tong pintong ito na mag-isa. Okay? Nakita ko talaga help is coming. May tutulong talagang tao sa'yo. With the 5 of Pentacles here telling you, may darating na taong tutulong sa'yo para gumaan ang lahat at para makuha mo yung tamang-tamang timpla ang dapat mong gawin this week. Okay? Napakaganda yan for you. Change is coming. So huwag ka na matakot. Change is coming. In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Swords. Okay? Sabi mo, tama na, pagod na ako, hirap na ako.
ito ang naka-apekto dito. Kaya parang sabi mo, gusto ko nang bumangon, gusto ko nang tapusin tong pain na to because hindi ko na kaya yung mga pinagagawa ng mga tao sa paligid. You feel like you're undervalued, you feel like you're not appreciated, you feel like lahat ng ginawa mo hindi tama, hindi sapat, at ikaw pa sa huli ang ginagaslight at pinapalabas na mali. Nakita ko yan. Meron sa inyo na parang sa trabaho man o sa pangarap mo o sa pamilya o sa relasyon. Nakita ko na parang worth it pa ba to? Parang tama bang ginagawa ko to? Nagka-sacrifice ako, nagpapakamartir ako sa isang tao, sa isang bagay, sa isang pangarap na parang wala ako nakikita. Parang nagpapakahirap ako for nothing, no? Nakita mo yan. At parang doon mo naramdaman yung pagkabagsak mo because people betrayed you. Marami na lang sinabing mali, maraming sinabing masakit, maraming sinabi na makadurog puso. At parang nanliit ka at some point. Ano? Parang nanliit ka sa sinabi o ginawa. Isa mo, worth it ba to? Worth it ba lahat ng pagdurusa ko dito at paghihintay ko for something na dapat bumangon ako eh. Dapat halapin ko yung magpapaligaya sa akin. Hindi yung katulad dito na puro pain, puro suffering. Yes, nanalo ka nga. Ayos naman. Pero masaya ba talaga ako? Parang worth it ba lahat ng gulo? Worth it ba lahat ng away at conflict at drama sa buhay na to o sa ginagalawan ko na to? O kailangan ko nang bumangon, kailangan ko nang magbagong buhay at harapin yung mga bagay na stress-free, worry-free, malaya ako, hindi ako ninaapektuhan yung mental health ko, kung saan yung pag-uusap at ugnayan ay pantay, walang power tripping, walang down sa akin, at walang nang lalamang, at walang nang isa sa akin, walang nang bubuli sa'yo, ganyan. So nakita ko dito na sabi mo hindi worth it lahat to eh, hindi worth it lahat, aalis ka na, and you're choosing your peace, you're choosing to ibangon ng sarili at piliin ang sarili mong kaligayahan at magbagong buhay at hanapin yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng rebirth o pagbangon. Ano? Para sa'yo, tama na, enough na, sakit-sakit na. Binigay ko na lahat eh. Maghahanap na ako ng mga tao, grupo o organisasyon o bagong trabaho kung saan doon pantay kami. Yung hindi ako binabastos, yung hindi ako minamaliit, ganyan. So, hanapin ko ito yung clarification natin for 5 of Swords. Talagang ngayong linggong ito, naghahanap ka ng pagbabago, changes, and gusto mo umangat na yung kapalaran mo at gusto mo na magbago ito na mabilisan. Parang enough na, tama na, gusto ko na makawala, gusto ko na makaalis, gusto ko ng bagong hangin, bagong lugar, ayoko na sila makita, parang ganon. O ayoko na makaharap sila kasi I've done my all pero hindi pala worth it yon. I need change this time. Gusto ko nang bumangon on my own, maging independent, ganyan. So, the 5 of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes, puso mo to. Hindi ka na masaya. Sabi mo ngayon, tama pa ba to? Bigla ka nagising eh. Kaya siguro may judgment dito eh. Bigla ka nagising, parang bakit ganun? Ginagawa ko naman lahat, binibigay ko lahat para manalo, para magwagi, para ibigay sa kanila lahat ang gusto nila, para patunayan na kaya ko, para i-provide ang kaya ko i-provide at gawin ang task ko, gawin ang responsibilities ko. Pero parang sa huli na-realize mo, tama ba to? Parang nauupos na ata ako dito. Parang, am I wasting my time for something na unti-unti akong dinudurog, unti-unti akong pinapahinaan? Ganyan. So ngayon, parang gusto mo ng pangalagaan ng puso mo. Gusto mong sundin na this time yung heart mo. Follow your heart. For a very long time, naging martir ka, naging sunod-sunuran ka, nag-sacrifice ka for other people's happiness. Ano, Gemini? Ngayon, sabi mo, tama na, puso ko naman ang papamayanihin ko. Puso ko naman ang aasikasuhin ko. Babangon ako mag-isa. At bibigyan ko ng kaligayahan at kalayaan ng sarili ko. Ngayon, somehow, may magaang portion sa'yo eh. Magaan in a sense na dahil sinusunod mo yung sarili mo, parang walang masyadong guilt sa puso na dahil sinunod mo siya eh. Parang kaligayahan mo to eh. So, bakit may guilt? Bakit parang mabagal? Bakit parang mabigat sa damdamin? Pero ngayon, na-realize mo, hindi eh. Kasiyahan ko to eh. Para sa future ko to eh. So, I will chase the things for me. Hahanapin ko yung mga tao, mga bagay, mga sitwasyon o mga oportunidad kung saan ako ipapahalagahan, kung saan ako ay kikilalanin, kung saan ako ay pakikinggan at kung saan ako ay vina-value bilang tao, bilang empleyado, bilang lover o bilang kapatid o bilang kamag-anak. Kung saan doon feeling mo mahalaga ka, feeling mo nakikita ka, ganyan. So ngayon, vina-value mo yung nararamdaman mo ngayon at ayaw mo nang umiwas sa nararamdaman mo. Ayaw mo na siyang i-ignore, ayaw mo na siyang isa bahala pa. Ngayon, hinaharap mo na yung nararamdaman mo at sabi mo hindi worth it lahat ng to, aalis na ako at babangon na ako. Ita-transform mo na yung life mo for the better. At ito ka, with the 3 of Cups rather. Here you are in the near future. Sobrang saya mo. With the right people, nakilala mo na yung mga taong karapat-dapat mong samahan, iniwan mo na yung mga pain and sorrow at conflicts na parang feeling mo malungkot ka doon, mahina ka doon, walang tumutulong sa'yo, walang nakakaunawa, walang nagmamahal.
doon yung mga pagmamahal at atensyon ay puro conditional. Dito nakita ko na you found the right people for you, your tribe, your friends, your co-workers na kinikilala ka at vinavalue ka. At ngayon humaharvest ka na ng magandang bagay kasi okay ka na. Dahil okay na yung mental health mo, okay na yung surroundings mo, okay na yung relationships mo, okay na yung ginagalawan mo, hindi na toxic, hindi na power tripping, hindi na down ka every time. Gumaganda yung performance mo, gumaganda yung pananaw mo sa buhay, gumaganda yung pangarap mo. At unti-unti ka nakakabangon. Unti-unti mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo. Kasi yung frequency, yung energy sa buhay mo, malinis na at positive na. So congratulations, binangon mo ang sarili mo, nagbagong buhay ka, iniwanan mo na yung mga bagay, tao o relasyon o ugnayan na talaga nagpabaksak sa iyo pababa at naging dahilan kung bakit ka nalugmok dyan. At nilaksan mo ang loob mo, bumangon ka, ito ka, nag-celebrate ka ngayon. At deserve mo yun. So congratulations, Gemini. Believe ako sa'yo. Proud ako sa'yo. Kasi hindi ka nagpadala sa hirap ng buhay, hindi ka nagpadala sa kagagawan ng ibang tao. Ginawa mo ang lahat para bumangon, para makabawi, para iangat ang sarili mo away from them, no? Maganda na sinunod mo ang puso mo, maganda na pinakinggan mo yung advantages mo, sa kababanggaling, sa kamahusay, at nakipag-cooperate ka na sa ibang tao. Parang, huy, these are my people, these are my tribe. Sila tutulong sa akin, sila din yung tutulong sa akin, ako din tutulong sa kanila, na lahat kayo equal, lahat kayo nirespeto ang isa't isa at kinikilala yung value na bawat isa. So congratulations for you. Dito ka talaga turing aasenso. Kung ito man ay bagong trabaho, bagong kumpanya, o bagong industriya, o bagong pamilya, bagong pag-ibig, nakita ko dyan na parang diyan ka talaga lalago. Diyan ka mag-settle, magkatagumpay, magkakaroon ng lifelong happiness. The Three of Cups being clarified by the Knight of Pentacles. Ngayon, habang nagkatagumpay ka, habang dumadiretso ka sa mga bagong ugnayan mo, nakita ko na from then on, sa near future, unti-unti mo na mabibuild o matatayo, mapupundar yung magandang bagay o pangarap mong buhay para sa'yo. Unti-unti na yan. Kasi lumilinis na yung mga aspeto sa buhay mo. Nawawala na yung mga toxic, nawawala na yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, yung mga pinaproblema mo, anxiety, stress, nawawala na yung mga yun eh. So lumilinis na yung buhay mo, nagkakaroon ka na ng energy and may cleansing talaga eh. Kaya unti-unti mo nang napaplano ng mitikuloso at maayos yung buhay mo moving forward. Wala nang abala, wala nang problema, wala nang distraction. So congratulations, celebrate your life, Gemini, ha, in the near future, and plan meticulously. Relax ka lang, huwag ka magmadali. Planuhin mo ng tama lang, huwag mong bigyan sarili mo ng pressure, ha. Just enjoy what you have and everything will go smoothly. Nakita ko yan, okay? In the area of your challenge, bigyan kita ng 2 cards. You have happiness. Ngayon, pagganahin mo ang kaligayahan. Hindi puro takot ka ba, alinlangan, duda sa mangyayari. Just be happy and do your best. Enjoy mo lang, enjoy mo lang. Another message, you have discipline. Magkaroon ka doon disiplina ngayong linggong ito para magawa mo ng tama yung mga gusto mo. Okay, disiplina. Continue showing up. Do your best kahit pagod, kahit puyat, kahit na may alinlangan. Kung naniniwala ka rin dapat gawin, disiplina. Continue disciplining yourself. Consistent work, consistent effort. Sa challenge mo, you have the Judgment card. Tuloy-tuloy na pagbangon. Okay, makinig ka sa spirit guides mo, sa mga panaginip mo na sobrang clear, sa mga angel signs, basahin mo yan. I-google mo agad pa nakita ka ng angel number, angel sign, i-google mo agad. Pag nakita ka ng quotes or song lyrics na apektuhan ka, alamin mo yung meaning, tapos mag-reflect ka para alam mo kung ano yung pinapa-message sa'yo na yung spirit guides, na yung Archangel Gabriel here telling you kung ano yung message niya. Okay? Magising, kaya mo yan. Sabi ng spirit guides mo, sabi niya na dapat daw, kung nakita mo na yung katotohanan about someone, about something, about a certain situation, parang mali yun teka, yan pala ibig sabihin nun, yan pala yung pakahulugan niya, actionan mo, okay? Pag may nalaman ka katotohanan, actionan, para maitama mo yung mga bagay, para mailihis mo ang sarili mo, o maiiwas mo ang sarili mo from these people na nalaman mo yung truth from them. So, when you know the truth, actionan. This is your calling, nasundin mo daw yung mga tawag ng damdamin mo, at wag ka na makinig pa sa pambuburaot o pang-down sa'yo ng ibang tao. Bangon. Change your life. Ito na yung time talaga para magising ka at bumangon ka, okay? Don't resist the change. Narinig ko, don't resist the change. The Judgment cards being clarified by the Queen of Cups. Yes, follow your heart talaga. Sa pagbangon naman ito, sundin mo ang puso mo. Kung dati, hirap na hirap ka dahil pipilitan ka lang o ginagawa mo lang yung mga iniatang sa yung responsibilidad. Ngayon, sundin mo ang puso mo dahil nandoon ang kapayapaan. So follow them, listen to the signs, listen to your calling. Follow your heart kung saan ka magiging masaya. Okay? In the area of your fortune, you have
Uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Yes, sa kabila ng pagkalugmok, sa kabila ng pagkabagsak, nandoon ang treasure na makukuha mo. Marirealize mo kung sino yung mga karapat dapat na tao, marirealize mo kung ano talaga yung lesson na gustong ituro sa ng buhay, kung bakit mo pinagdaanan yun, at may kilala mo kung sino yung mga karapat dapat na taong dapat mong puntahan, dapat mong makasama. Kasi sila talaga yung tutulong sa'yo paangat. So ngayon, kung down na down ka, i-uncover mo yung treasure sa nangyayaring yun at may kita mo yung mga magagandang biyaya na kapalit ng pagbagsak na yan at makakabangon ka na talaga. Okay? Another message, you have passion and pleasure, savor your life. Yes, ngayon mag-enjoy ka, have fun. Enjoy the process, huwag masyadong seryoso, and know that lahat magiging maganda. Enough of the nega. Enjoy and have fun and do things with love. Okay? Sa fortune mo, you have the King of Wands. Yes, nakita ko may darating sa yung tao, lalaki or babae, someone that is very driven, very passionate, magaling, maayos, may direksyon ng buhay, matapang, palaban sa buhay na magiging idol mo o magiging huwaran mo this week. Parang, uy, buti pa siya ganyan, giyahin ko ngayon ginagawa niya. Parang magkakaroon ka ng ideya sa kanya, lalapitan mo siya, o kaya pa rin tatay mo to, o kamag-anak mo, or co-worker mo na ang galing-galing sa buhay. Pero sabi mo, ano sekreto mo sis? Ano sekreto mo sir? Tapos that conversation, magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na ilaban na lahat. So, this conversation will give you the boost, will give you the fire or alab sa puso mo na, oo nga no, tama ka nga, dapat nga ganyan gawin ko, ilaban ko na rin to, parang ganyan. So, meron mga tao darating sa buhay mo na parang gagawin mong mirror, magiging salamin mo na, yan ang gagayahin ko, silang i-emulate ko, magiging symbol ko, magiging huwaran ko, ganyan, para ilaban yung mga gusto ko. At magkakaroon ka ng template from what they're been through, success na dinanas nila, yun na magiging template mo moving forward. So, if you have a conversation with someone talagang driven, successful, palaban sa buhay, maaaring may makuha ka sa kanilang aral or mahupulot na energy or mirroring effect, no? Na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na ituloy. Sabi ng spirits mo, meron kang project ngayon, na-under na. So, this is a confirmation for you, Gemini. So, makinig ka mabuti. Sa fortune mo, may project kang gusto simulan, meron kang plano na gustong gawin, matapang ka naman, pero may urong-sulong ka pa. Pero with the help of these people, go, mag-push yan. Magkakaroon ng go signal at tuloy-tuloy na yung plano na yan. Congratulations. King of Wands being clarified by the Hanged Man. Yes, wala lang delay yung plano. Okay? Wala lang delay yung plano. Dire-diretso na yan. Mag-kickstart na yung plano, project, or anything that you're trying to do this week. Sabi ng spirits mo, yes, with that conversation with a person na talagang magiging role model mo, malilinawan ka sa ano mga bagay na dapat mo gawin. Si Hanged Man talagang nalinawan siya eh. This is a card of enlightenment. So nalinawan siya sa mga bagay na dapat niyang gawin, dapat niyang bitawan, dapat niyang asikasuhin. Malinaw na yung path mo patungo sa goals mo. So congratulations, okay? In the area of your divine messages, you are good enough, okay? Huwag mo isipin na hindi mo kaya, huwag mo isipin na mahina ka, huwag mo isipin na talo ka na. You are good enough. Magaling ka, kaya mo yan, okay? Another message, you have a time to give rather than take. Ito yung pagkakataon na give it your all. Like I said kanina, show off, di ba? Show off, give it your all. Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo kung ano kakayanan mo at magsasucceed ka dito, okay? Makakilala ka ng mga tao na tutulong sa'yo. Makakilala ka ng mga tao na kikilalanin ka parang, uy, ang galing pala ng Gemini. Basta ipakita mo, show off your skills, show off your talent, and it will be yours, okay? In the area of your divine messages, 10 of Pentacles. This time, asikasuhin mo na yung mga bagay na pangmatagalan. Huwag na yung mga temporary love, kilig-kilig, temporary na mga gimmick-gimmick, temporary na mga inaasikaso mo, bitawan mo yun. Ngayon ang pagkakataon daw, Gemini, to really babangon ka pa lang sa mga pain, mag-rebirth ka pa lang. So ngayon, asikasuhin mo yung mga bagay na pangmatagalan. Permanent job, kung balak kong magnegosyo, go push, pero siguraduhin mo na seryoso ka dyan, nakatotok ka dyan, kasi pangmatagalan to, pangmatagalang epekto. So make sure, value your family, talk to them, cultivate the relationship with them, asikasuhin na yung mga nakabinbin na papeles, narinig ko yan, nakabinbin na mga dapat asikasuhin sa mga properties o mga hatian, narinig ko, cooperate, collaborate, ask for help or advice from someone na makatulong sa'yo tungkol sa mga usaping pampamilya. Okay? Nakita ko dito na kung meron kang balak simulan na proyekto o negosyo or plano, ito na yung pagkakataon na yes, gawin mo na. May mga taong tutulong sa'yo. Kasi nakita ko talaga dito, pang matagalan ang iyong kita dyan. It's a long-term gains, long-term prosperity. At hindi lang to para sa'yo, para sa pamilya, pang matagalan, hanggang sa magkaapo ka siguro o mag-retire, no? So ngayon, value things that are permanent at hindi yung mga temporary lang. Yung mga parandalian sa paligid, tanggalin mo yun sa isip mo. O kaya wag mong bigyan ng energy at time.
Okay? Time na to para sa mga pangmatagalan. Ten of Pentacles being clarified by the Page of Cups. Yes. Ngayon, sabi Spirit Guides mo, there will be unexpected gift para sa'yo. Unexpected scenarios or event this week. Parang, magugulat ka bigla kasi hindi mo akalain mangyayari. This is for long term. Probably, baka this week, marinig mo na yung tawag, text, or chat from someone na binibigyan ka na ng garantiya na, huy, Gemini, tanggap ka na. Gemini, may go signal na para sa trabaho, para sa kontrata na ito, sa ugnayan na to. Mara-recognize ka at permanent ka na sa trabaho na yan. Or, nakita ko na meron ng kaganapan sa mga pampamilya. Halimbawa, negosyo, sabay-sabay na kayong mag-aasikaso niyan, o kaya may pag-alagwa na, mabibenta na yung property, mabibili na yung bahay, mahuhulugan na at last yung property, o kaya yung binibenta nyo na gusto yung paghatian, bigla-bigla may client, mahugulat ka na lang. So, unexpected good gift will come to you this week that will give you the boost or the advantageous purpose na matapos na at maayos na yung pangmatagalang gain or pangmatagalang kita for the week. So, congratulations, okay? Kaya mo yan. With enough imagination at creativity, makikita ko yung good outcome mula dito sa inaasikaso nyo for the family, okay? Ang outcome, ano kaya yan? Ba't bigyan mo na kita ng fortune cards? You have clouds, temporary problems. Yes, sabi ko sa iyo, di ba? Temporary lang yung mga bagay. Kailangan ang ano mo mga pangmatagalan. So yung mga temporary, daanan mo lang yan. Huwag mo siya nung dibdibin, okay? Another message of pin, new job and career. Yes, talaga may papasok sa yung bagong trabaho, kaya huwag ka na malugmok. A new career daw, mayroon ka talagang bagong gagawin. So congratulations. And another message of older woman. Babae doon nakakatanda, dapat mo daw kausapin, may concern daw sa kanya. Another message of December. Importante po ba sa inyong buwan ng Disyembre? Or kung hindi, ibig sabihin ito ay meron kang milestone na makukuha mo sa December. So congratulations. Ang outcome mo, Gemini, for the week, ano kaya ito? Pag-usapan natin. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot. Okay? Ang outcome ni Gemini for August 4 to 10 ay Queen of Wands. Yes, confidence is your key. Nakita ko rito na wag mo na isipin sabihin ng ibang tao, do your best, believe in your skills. Kaya mo yan tong cooperation, collaboration with a certain project sa isang kumpanya, sa isang community. Magagawa mo yan. Nakita ko na everybody will look up to you. Yung aura mo, yung charm mo, magagamit mo yan para makuha mo yung gusto mo. Para makuha mo yung outcome na gusto mo makuha mula dito at talaga mag-stand out ka. So show off, huwag ka mahiya. Sabi ko sa iyo, 'di ba? You are good enough here. You are good enough. At time to give rather than take. Ito yung pagkakataon na ibigay mo lahat. Walang hiya, walang alinlangan, walang negativity. Think positive, just be confident and believe in yourself. Magagawa mo yan, okay? Queen of Wands, sabi din dyan, wag mo na isipin sabihin ng ibang tao. Oo, wag kang papa-apekto sa kanila. Kaya mo yan, magagawa mo yan, okay? Queen of Wands being clarified by the Queen of Pentacles, yes. Lalago ang iyong kayamanan. Magkakaroon ka ng perang income, resources, lalago yan, dadami ang iyong kaperahan daw, at magiging mayabong ang iyong karera this time dahil sa bunga nito, cooperation mo with someone else, dahil binangon mo ang sarili mo, at meron kang confidence. Alam mo, malaki at malayo ang mararating ng confidence. Yung talagang tiwala sa sarili, malayo ang mararating mo. Basta may tiwala ka, makukuha mo yung pera, kaginhawaan, at magandang resulta dyan. At uupo ka rito, very, very relaxed kasi dadami ang pera mo. At lalago na yan. At pero ka na mahuhugot anytime that you need. So ngayon, tapangan ng sarili. Trust yourself. Be confident. Yan ang aramas mo para kumamal ka ng maraming pera. Para maging successful ka. Okay, Gemini? That is your August 4 to 10. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Gemini, close your eyes. Concentrate on that one question. Spirit guides, Holy Spirit, bigay kay Gemini sagot sa kanyang tanong. You have, yun, lumipad. You have 1. And you have 2. Bigyan din kita ng angel card. Nasa tabi mo ngayon ang angel guide mo, giving you the clarification and answer to this question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is you have the Page of Cups in reversed. You have the Page of Wands in reversed. You have in the near future or you have take action. Okay, sabi ng spirit guides mo, yakapin mo yung bagong blessing, yung bagong opportunity mo sa question mo. Huwag mo pangilagan, don't fear it, don't have inhibitions, embrace it with enthusiasm. Kasi ngayon baka takot ka o atras abante ka sa question mo, kaya hindi siya mangyari kasi hindi mo siya niyayakap ng maayos at hindi mo siya fully tinatanggap. Sabi pa ng spirit guides mo, with the Page of Cups in reversed, ibig sabihin dapat daw, lawakan mo daw pang-unawa mo, lawakan mo ang isip mo sa kung paano mo masasagot o malulutas o malalagpasan yung question mo na yan. Your creativity matters. Your mind matters this time. Makakahanap ka ng solusyon. Makakahanap ka ng paraan. Kailangan talaga nakafocus ka dyan. At sabi, parang huwag mo daw sayangin ng pagkakataon. That's what I'm hearing. Huwag mo sayangin ng pagkakataon, baka mapunta sa iba. So ngayon, huwag kakatakutan, idiretso mo, no? And face it. I don't know why. Parang may kailangan ka pang plansyahin. Ito internal to, internal sa'yo. Parang sa'yo nanggagaling yung kaba, alinlangan, o duda,
So, paano mo siya makukuha yung good outcome ng question mo kung medyo hindi ka pa sure? So, ngayon, alamin mo muna sa puso mo. Sure ka na ba dyan? Yan ba talaga gusto mo? Yan ba talaga ang kakapitan mo for a very long time? Sigurado ka ba sa pinapasok mo? Ganyan. Sabi ng angel mo, in the near future pa. Okay? In the near future pa to makukuha yung resulta niyan o development dyan. And ngayon, mag-take action ka na. Pero ang bunga niyan in the near future. Kaya talaga nakita ko talaga dito na plansyahin mo muna, alamin mo muna kung yan ba talagang gusto mo, yakapin mo, tapangan mo ang sarili mo, and find it in your heart kung yan ba talaga yung talagang tawag mo at bet mo, no? Kasi sayang naman kung papasok ko dyan tapos marirealize mo hindi pala para sa'yo. So ngayon, ask yourself, is this what I want? Kung yes, go push, yakapin mo mabuti with enthusiasm, with love. And in the near future, magkakaroon na yan development. Magkakaroon na yan ng magandang resulta sa'yo o magandang linaw sa'yo, no? Kung ano ang mga dapat mong gawin dyan o kung yan talagang para sa'yo. Pero ngayon, sabi ng angel mo, take action. Kumilos ka na sa question mo para malaman mo kung para sa'yo ba talaga yan. At kung meron bang mahihita ka dyan, meron ka bang mapipiga dyan, kumbaga. Okay? So Gemini, that is your answer to your question. Hopefully, nakatulong yan sa inyo. Ito rin po yung August 4 to 10. Sa po ka na-cross-rate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Gemini, I love you, I love you, I love you. This has been James from James Arrow PH. God bless everybody.